Sa mga susunod na araw, mas magiging maginhawa at maayos na para sa mga mangingisda at iba pang negosyante sa Iloilo ang kanilang pagtatrabaho sa pantalan na bagsakan ng mga isda. Magiging operational na kasi ang Iloilo Fish Port matapos ang formal na inaugurasyon nito na pinangunahan mismo ng Pangulo. Ang detalye ng balitang yan alamin sa aking report. Nakatakda pang magpatayo ang pamahalaan ng 10 modern fish ports sa iba't ibang rehiyon sa bansa para mas marami pang mga mangingisda ang magkaroon ng hanap buhay. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang pangunahan nito ang pagpapasinaya sa rehabilitated Iloilo Fish Port Complex na sentro ng kalakalan at kabuhayan sa Western Visayas na itinuturing din na pangatlo sa pinakamalaking bagsakan ng mga isda sa buong bansa. Binuo ang naturang port alinsunod sa pagnanais ni Pangulong Marcos na dapat sustainable at climate resilient ang mga fish ports. Mayroon itong 390 kilowatt peak solar photovoltaic solar panel modules na nakakabit sa mga pasilidad gaya ng New Market Hall, refrigeration building, cold storage facility, commercial building, public toilet at administration building. Sa pamamagitan ng solar photovoltaic, malaki ang maibabawas nito sa pagkonsumo ng kuryente sa buong port. Isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. 10 pa ito, 10 ang itatayo pa natin na ganito at tuloy sa buong bansa. Para gumawa ng yelo, kailangan maraming kuryente, maraming power. Kaya't mabuti na lang, meron na tayong solar, sustainable pa. Hindi na tayo kailangan magpaandar ng generator, na gumamit ng krudo, pero meron na tayong solar. Ipinahayag din ng Pangulo na makikinabang sa mas makabagong port ang higit sa 1,400 na mangingisda at negosyante. Inaasahan din daw na 30% ang itataas sa mga huling isda pagsapit ng 2026. Nanggaling naman ang pondo na ipinanggawa sa fish port mula sa Philippine Fisheries Development Authority Multi-Year National Government Subsidy na may kabuuang halaga na 885 million pesos. Samantala, bukod sa inaugurasyon, nagbigay din ng pamahalaan ng iba't ibang farm machinery at equipment na nagkakahalaga ng 37 million pesos. Kasabay din yan ang pamamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng indemnity checks sa mga magsasaka ng bigas at mais na lubos na naapektuhan ng magkakasunod na bagyong Kresing, Dante at Emong. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.